Romela, maraming salamat. Ano ang nangyari sa inyo ni Sonson? Gusto niyang i-reban niya ako. Ang singil niya nga sa akin is 800 ang reban. Sabi ko nga, wala pa talaga akong budget. Tapos, binabaan niya yung presyo. Sabi niya, Mar, sige na, kahit na mag-ano ka na lang muna sa akin ng 300. Pumayag naman ako. First time na Apo. ginawa ang buhok mo ni Sonson? Apo. Okay, alright. Pero meron kasi akong iPad na hindi namin na ginagamit. Nakursunadahan niya yon. So, rebound, ang bayad ay 300 pesos plus Yung iPad. iPad. Ayun ang bayad mo. Okay. Tapos, yun nga. Sa akin, okay naman na tong ginawa niya sa buhok ko eh. Kaya lang, nung nirekomenda ko na yung anak ko sa kanya, kasi inaano niya rin na magpagawa sa kanya. So, kinulit ko yung anak ko. Sabi ko, nak, baka gusto mo magpagawa ka na ng buhok mo. Kasi andito yung kaibigan ko. Gaano na kayo katagal magkaibigan ni Sonson? Matagal na po, Tito Boy. Taon na. As in 2014, kilala ko na siya. Pero, hindi ko pa siya, dati na nagre-ribbon siya. So, hinikayat mo ang iyong anak? Ayun, nagpagawa nga siya. Ribbon muna. Pero dalawa po yung ni-ribbon niyang... Dalawa ang Opo, nagpa-ribbon. oo. Na pareho mong hinikayat na magpagawa ng buhok kay Sonson. Yung bunso ko kasi, siyempre, nainggit sa atin niya. Okay. Ipinaalam ko naman sa papa niya. Sabi niya, paano ba yan? Wala pang sahod. Sabing ganon. Sabi naman ni Sonson, kahit na hulug-hulugan mo na lang. Sabi ko, ikaw, kung payag ka, okay naman sa kanya. So, magkano ang napagkasunduan ninyo? Ang napagkasunduan ng anak ko tsaka ni Sonson. Silang dalawang nag-usap? Oo. As in, 500 lang ang ribbon. Okay. Tapos, nung huli na kasi yung Botox, bali, nag-ano siya ng 300. So, naging 800, bali lahat yung nabigay ng anak ko. Para sa isang tao? Opo. Okay. Yung sa bunso ko ang hindi pa nababayadan. Parehong ribbon din at botox? Ribbon lang po yung bunso. Ribbon lang. Okay. So, ang usapan nyo dun sa bunso, ikaw ang magbabayad? Opo. Alright. Pero kayong dalawa ni Sonson, wala na kayong usaping utang. Basta yung 300 plus iPad, bayad ka na. Opo. Yung bunso na lamang ang wala. Okay. Opo. So, anong nangyari? Nung nabanlawan na ng anak ko yung buhok niya, yung, kasi yung 3 days bago banlawan eh, napansin niya. At hindi lang po kasi yun na inaano rin po siya ng mga classmate niya na, nagpariban ka ba? Parang wala naman na bago, parang plinansya lang yung buhok mo. Ang kapal-kapal pa rin ang buhok mo, sabi ng mga classmate niya. Di parang naano yung anak ko, di nagre-reklamo sa akin. Sabi niya, hindi ako papayag na ganito lang ang buhok kasi kinakantsawan ako, sabi niya. Kaya yun, siyempre, inaano ako ng anak ko. Kaya inano ko sa kanya na, Sonson, gusto ko naman ipa-back job, ayaw naman ng anak ko. Kasi baka daw masira lang ang buhok niya. So, anong gusto ng anak mo? Gusto niya ibalik yung pera na binayad sa Yung buong 800 pesos? Opo. Okay. Paano naman sinasabing tumira si Sonson sa inyo? Opo, tumira po siya. Mag-isang buwan na nga halos eh. Kasi nga, yung time na yun, pinaalis kasi siya doon sa tinitirahan niya. Kaya doon siya tumuloy sa Wala bang amin. kinalaman yung pagtira ni Sonson sa inyo dahil ginagawa nga yung mga buhok ninyo? Hindi po. Walang kinalaman yung Wala. pag-rebond, Wala. Botox, walang kinalaman? Wala. Okay, so paano ngayon? Itong issue na may kinalaman sa pera, sabi ni Sonson, may balanse siya. Sabi mo naman, meron pang dapat isoli si Sonson. Ano yung estado ngayon? Ang ko lang, yung gusto nung anak kong panganay, So, nung sinabi mo kay Sonson na hindi ka masaya doon sa kanyang trabaho sa bunso at ayaw mo nang bayaran na galit, no comment siya. ano comment? Doon sa request ng iyong anak na isoli yung kanyang naibayad na 800, anong sabi ni Sonson? Parang ang gusto yata niya, i-back job niya na lang. Kaso nga ayaw ng anak ko eh. Pero ayaw mong bayaran yung 300 pesos na commitment ninyo na bayaran para sa iyong bunso. Gusto ko rin sanang i-ano ko na lang yung kahit kalahati na lang. Kahit 150 pesos. Opo. Nasabi mo ba ito kay Sonson? Hindi ko pa nasasabi ngayon sa pa kanya. lang? Ngayon pa lamang? pa lang, oo. Na willing ka magbayad? Ang inisip ko rin naman kasi, Tito Boy, kahit papano napagod din siya. Tapos yung plansang ginamit niya, hiniram din niya, nirerentahan niya yon. Parang naano din ako sa kanya. Kasi Oo. alam ko kailangan niya ng pera. Romela, ano yung inyong pag-uusap
nahuli ni Sonson? Sabi ko, kung sumasama yung loob mo sa akin dahil doon sa sinabi ko na ibalik mo yung 800 ng anak ko, hindi ka dapat magalit. Sabi ko ganun sa kanya. Kasi hindi nagustuhan kasi yung gawa mo sa anak ko. Sabi niya, paano yun sa bunso mo? Sabi ko, ako lang mag-aano doon. Kasi kaharap ka naman nun nung sinabi ng papa niya na pagka may pera na. At saka, alam mo naman yun na wala naman talagang balak magpagawa sa'yo. Kaso nga lang, ikaw naman talaga ang namimilit na magpagawa na sa'yo Hindi ka naniningil kay Sonson dahil siya'y nakitira sa inyo? Hindi. Bilang kaibigan, ginawa mo Hindi yun? po. Kasi hindi lang naman po isang beses nakitira sa akin si Sonson Pangalawang tira niya na po sa akin yan Pero dahil dito sa usaping buhok, rebond at saka itong Botox, nagkaroon ng lamat ang inyong pagiging magkaibigan. Opo, kasi nga, ako yung inaaway ng anak ko So yun ang nais mong mangyari? Opo. Okay. Ipararating Saka, natin. wag na siyang mag-ano na yung dami niyang mga parating-rating sa mga kapitbahay na sabi niya, 4 days lang daw siya tumira sa bahay, sinisingil ko siya. Hindi ako naniningil. Ngayon, kung kinausap ko man siya na mag-ano muna siya ng ibang matutuluyan niya, huwag siyang sasama ng loob sa akin. Kasi sa liit kasi ng place namin, hindi ko kaya magdagdag pa ng tao sa bahay. Maraming salamat. Thank you po, Tito Boy. Sonson, maraming salamat. Narinig mo yung kwento ng yung kaibigan na si Romela. Ano ang iyong reaksyon? Tito Boy, unang-una po doon sa sinabi niya na first time ko siyang ginawa, no po. This is the third time ko na po siyang ginawa. Na ganoon din po ang sistema ng pagbabayad niya. Ginawa po niya akong Bombay, pachi-pachi. 250, 200. Pag nagkapera lang po, ganun po. So ako tinatanggap ko po dahil nga kaibigan ko po siya. Okay. At meron pa po akong titirahan nun. Boy pa po magulang ko nun. That time, kaya okay lang po na ganun yung ibayad niya. Itong last na binigay niya po sa akin, is mali-mali na po yung ano niya, pati po sa anak niya. Tito Boy, ang akin lang gusto ko po ipaliwanag. And lahat ng mga creative stylists and hairdressers, alam po at sinasabi po namin kung ano po yung mga dapat at hindi dapat gawin after ni-rebond. Tito Boy, ni-rebond ko po siya, hindi po siya nagbayad. Hiner-botox ko po siya, si Romila. Ang anak po niyang si Nicole, ni-rebond ko at hiner-botox ko rin po. Hindi rin po bayad yon. Consider na po sige yung bunso, wag na po niyang bayaran. Pero sila po, na pinagpaguran ko, halos nanigas po ang kamay ko, hindi po sila nagbayad. The iPad po niya sinasabi niyang issue is pinakita po niya sa akin at sinabi, baka pwede mo itanong kung magkano magpa-reprogram o magpatanggal ng password nito. So sabi ko, sige, tatry natin. Kaya kinuha ko po sa kanya para may panghawakan na rin po ako na bayad kahit papano sa kanya. Tumira po ako sa bahay nila, yes po. But as long as I know, 7 days, ganun lang po maximum na pagtulog ko sa kanila. Kasi umaalis-alis po ako dahil nahihiya na rin po ako matulog sa kanila dahil nga andun po yung kailangan magbayad sa tubig. So ako po, wala naman po umaambag dahil wala naman po ako nakuhang pera sa kanila. Ginagawa ko po, umaalis-alis po ako. So buwan balik lang po ako sa kanila para maningil na wala naman po ako napala. Tito Boy, at my condition na alam niya, sitwasyon ko, na imbis na kung kaibigan man lang turing niya sa akin at kung makatao siya at may puso siya, sana hindi niya ako gininito. Okay. So, sabi niya, hindi ito nangyari lang na isang beses yung pagtira sa kanila. Dati pa raw ay pinapatira ka niya sa kanilang bahay. Dati po, matutulog lang ako pag once na pag ginawa ko lang po siya. Okay. One day, ganun lang po. Unlike po ngayon na wala na ako matiran, kaya doon, kinup ko po niya ako ng gano'ng katagal. Tito Boy, lilinawin ko rin lang po yung buhok po ng kanyang anak, nirebond ko po. At Tito Boy, makita ko na lang sa TikTok na biglang swimming sa Batangas. Hindi. Kayo nung fault po yun. Sinungaling ka, So ako po, Sonson. ready po akong tanggapin na i-backjob ko po anak niya. As long as hindi po na-damage. Yun po yung pinakakasagutan doon. Pero kung damage po yung buhok nila, wala na po talagang resolba doon. Okay. Pero binayaran ka raw ng anak niya ng 800 pesos. Ay, Tito Boy, kung nakapagsalita lang ang plansya, baka pinagmumura sila mag-ina kung totoong may natanggap akong bayad. Pero wala po. Yung anak niyang si Nicole na panganay, ginawa ko po yan, nireband ko po yan, naging maayos po yan.
Nag-swimming po yan, bumalik po yan, Brazilian Botox ko po yan, naging maayos pa rin po yan. So ang akin lang naman po is kung ano po ang sinabi sa inyo ng gumawa ng mga hairdresser sa inyo, sundin lang po natin. Kasi at kung hindi po kayo marunong mag-maintenance ng buhok nyo, useless din po kahit gaano kaganda ang facilities, gaano kagaling ang gumawa sa inyo, gaano kaganda ang buhok. Kung hindi po marunong humawak at mag-maintain yung taong ginawan, useless din po talaga. Kanina may sinabi ka na okay na lang yung sa bunso. Anong ibig mong sabihin? Gusto ko rin po talaga i-back job yun. Actually, silang dalawa gusto ko po kung maaari. Pero ibigay po nila yung tamang bayad na dapat matanggap ko. Magkano ang kinukolekta mong bayad? Sa totoo lang po, si Romila po ginawa kong rebond singil ko 500. At hindi ko po, makorek ko lang po, Tito Boy, hindi ko po siya kinulit na magpagawa sa akin. Anong hindi? Pabalik-balik ka nga sa bahay? Yung mga anak niya, hindi mo sila hinikayat. Si Romila na po naghikayat sa kanila at gustong-gusto rin po magpagawa talaga ng anak. Dahil alam naman po nila talaga marunong ako gumawa, Tito Boy. Gaano nakatagal ginagawa mo itong trabaho mong ito? Dekada ko na po ito ginagawa. 2006 po, gumagawa na po ako. Okay. Yan Kumusta po. naman ang kalagayan ng iyong mata? Sa ngayon, Tito Boy, ako po yung merong keratoconus. Ang ibig sabihin noon, Sonson For ay... transplant po ako. Oh. Kailangan po talaga ng for transplant. Itong left eye ko po pumutok na so hindi na naagapan. Itong right eye na po ang priority sa akin, sabi po ng Chuchi Foundation. Ito na po ni Dr. Elaine, yung pinaka, kasi paputok na po siya. Yung priority, itong right ko. Pero right. yung left eye... Wala na pong pag-asa kahit ilang beses na pong gawin. So ngayon, ang nakakakita lamang ay yung Right. Yung right. Oo. Hindi nakakaapekto yan sa iyong trabaho. Sa totoo lang, nakaka-apekto sa na-apekto, pero gumagawa na lang po ako talaga ng way para makapag... May pamilya ka, Sonson? Wala na po akong pamilya. Meron man po akong tatay, pero meron na po siyang pamilyang So iba. mag-isa ka lang sa buhay? Mag-isa lang po ako. So saan ka ngayon nakatira? Kung saan-saan na lang po ako sa mga kaibigan ko, Sa bawat araw, hindi mo alam kung saan ka makikitulog. totoo po yan, Tito Boy. At sa kailangan ko pong gumawa at magtrabaho para meron po akong pansustento sa aking gamot. So At tuloy-tuloy ang iyong paghahanap ng trabaho. Yes, Tito Boy, nagsiservice po ako. Paano yung mga gamit mo, dala-dala mo? Dala-dala ko po yan, Tito Boy. Saan mo itinatago pag wala kang service? Sa mga kaibigan ko din lang po. Oo. So, in short, Sonson, anong clinic-claim mo kina Romela? Ang akin lang po kasi gusto ko po linawin yung sarili ko. Since ginawa ko po sila, marami po ako narinig na imbis na meron pang po akong maging client, nawawala po dahil nga po sa ginagawa ng paninira nito ni Romila. So malaking bagay po sa akin kasi isang customer man lang ako magkaroon, mababa lang naman po ako maningil. May pantustos na po ako sa pangangailangan ko sa araw na yun. So, may sinisingil ka pa kay Romela? Meron po talaga akong sisingilin sa kanya. Kung bukal naman po sa puso niyang ibigay sa akin yun, why not po? Pero sa akin, gusto ko na rin po siya makausap para matapos na rin lang po itong isyong to. Kasi akin po, siyempre pera-pera rin lang naman po yan. Maliit na bagay para sa kanya pero napakalaki po sa akin yan. Kung magbayad man po siya o hindi, nasa kanya na po yan. Kung may puso siya. Yun lang po ang akin, Tito Boy. Sonson, maraming salamat. Maraming salamat din po, Tito Boy.